Ipinangako ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bubuo siya ng malakas na kaso laban sa mga opisyales ng Philippine National Police na mapapatunayang sangkot sa iligal na droga at sa kaakibat na aktibidad. Mismo ang Pangulo kasi ang nagpahayag sa harap ng media na bahagi umano ito ng kanyang kampanya na siya niyang ipinangako na ipapatupad sa ibang pamamaraan upang masugpo at malutas ang problema sa ipinagbabawal na gamot sa bansa. Anya, isa rin umano itong pamamaraan kung papaano malinis ang hanay ng mga kapulisan na sangkot sa nasabing iligal na gawain. We approach it in an entirely different way. Alam naman natin na yung problema sa drugs, hindi mangyayari yan kung hindi kasabwat yung mga iba dyan sa pulis. Sa nasabing media briefing, tinanong ang Pangulo hinggil sa panawagan ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. para sa courtesy resignation ng mga senior PNP officials upang malinis ang hanay ng mga ito. Kailangan natin tignan na mabuti sino ba talaga ang kasabwat dyan, sino ba talaga ang involved, at sinong hindi na talaga pwede magserbisyo dahil associated na sila sa mga drug lord. Tinitingnan umano ng komisyon ang mga records ng lahat ng mga officers habang paunti-unting binabalik ng administrasyon sa tungkulin ang mga hindi sangkot sa iligal na gawain lalo na sa larangan ng droga at siya namang bubuo ng kaso sa sinumang mapapatunayang sangkot sa drug trade. So tiyakin natin kung magkakaso tayo, ipapanalo talaga natin at makukulong talaga kung sino man ang mga na patunayan na kasabwat dito sa drug trade. Samantala, itinalaga naman ng Pangulong Marcos si General Andres Centino bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Pinalitan ni Centino ang naunang appointee na si Lieutenant General Bartolome Bacaro. Nagsilbi noon si Centino bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines mula November 12, 2021 hanggang August 8, 2022. Bilang Chief of Staff, sa ilalim ng kanyang liderato, matagumpay na nailunsad ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang kampanya upang masugpo ang mga rebelde at lokal na mga terorista na siyang nagresulta ng pagbuwag ng guerrilla fronts at nalinis ang mga apektadong komunidad. Si Centino din ang nagtulak upang mabilis na matapos ang mga proyekto na may kinalaman sa modernisasyon ng AFP. Siya rin ang namuno sa buong bansa upang mapanatili ng maayos at mapayapa ang pagsasagawa ng Philippine 2022 national and local elections. Bago pa ang kanyang mga naging tungkulin, nagsilbi muna si Centino bilang Commanding General ng Philippine Army mula May 14, 2021 hanggang December 10, 2021. Nagtapos si Centino bilang cum laude sa kanyang bachelor degree mula sa Philippine Military Academy noong 1988. Tinapos niya rin ang kanyang Masters in Business Management mula sa University of the Philippines, Masters in National Resource Strategy mula sa National Defense University sa Washington, D.C. at Certificate in the Strategic Business Economic Program mula sa University of Asia and the Pacific. Jinky Baticados, IBC News.